Thank you, thank you. Ang babait ninyo, thank you. O yan, Christmas is the season of giving, pero may paalala po ang mga otoridad. Ang DSWD nagpapaalala sa publiko tungkol sa pagbibigay. Sa gitna ng pagdami ng mga dumarayo pa sa Metro Manila para lang manlimos ngayong Kapaskuhan, sabi ng DSWD marami na raw silang IPs o Indigenous People na na-reach out simula lang nitong December 12. Ilan rito ang mga Aita mula Central Luzon at mga Badjao mula Mindanao, pero naniniwala rin ang DSWD na ang ibang IP sa lansangan ay biktima ng mga sindikatong nagpepuwersa sa kanilang mamalimos kapalit ng pagkain at tulugan. Pero sa Atimonan, Quezon, mga namamalimos ang hinuli dahil daw sa paglabag sa anti-mendicancy law o pamamalimos. May mga sumang-ayon pero meron ding bumatikos sa social media sa ginawang hulihan. Sa Metro Manila, simula December 12 sa pag-iikot ng O-Plan Pag-abot sa Gipulubi ng DSWD, halos 17,000 pulubi ang kinausap at inassess, walang kasamang arestuhan. Sa ibang walang babalikang komunidad, pansamantala silang inaaruga sa mga shelter ng DSWD. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano ba ang ibig sabihin ng anti-mendicancy law? Well, meron tayong anti-mendicancy law na kilala bilang Presidential Decree 1563 na ipinasa noong 1978 pa. Pero good law pa rin po siya. Sa ilalim ng batas na ito, rine-regulate at ipinagbabawal ang panlilimos o begging sa mga public places. Hindi na rin naman lingid sa ating kaalaman na madalas ginagamit ng mga sindikato ang mga bata at isalin na rin natin ang mga matatanda para makahingi ng limos at napupunta lamang sa mga ganid ng mga sindikato na yan, itong mga nahihinging pera. So gusto din ng batas na protektahan at iwasan ang panagsasamantala, lalo na nga yung mga ginagamit ng mga sanggol, bata at matatanda na ginagamit sa panlilimos kasi nga nagte-take advantage sa ating good-heartedness at generosity, lalo na kung Pasko. Of course, layunin din ng batas na bigyan sana ng alternatibong programa at serbisyo ang mga nangangailangan para sila ay matulungan para hindi na rin nga ito nangangailangan na humingi pa ng limos. Kaya ito tinatawag na anti-mendicancy law ay dahil ang tinatarget nga ay ang mga mendicant, ang mga taong walang trabaho o hanap buhay, ngunit kung tutuusin, physically capable naman sila na magtrabaho. Kaya naman sana nila magtrabaho, ngunit pinipiling mamalimos para mabuhay. And even worse, gumagamit pa nga ng mga props tulad ng mga bata at sanggol para makahingi ng limos sa mga nagmamagandang loob ng mga tao. Attorney, kapag ba nagbigay ka sa nanghihingi ng limos, ay pwede ka madamay sa paglabag ng batas. Ay nakakagulat mga kapuso, pero ang sagot dyan, oo. Maaari kang maharap sa paglabag ng anti-mendicancy law kung nagbibigay ka ng limos sa pampublikong lugar tulad ng mga lansangan, sidewalk, mga park at mga tulay. Kumbaga, pinaparusahan ng batas ang mga tinatawag nating enabler. Sa ilalim ng batas, ang tawag dito ay abetting mendicancy. Sa pagbigay ng limos, pinuturing ng batas na kayo ay tumutulong, umaasiste, nag-uudyok, at nagpapalaganap at naghihikayat sa mga humihingi ng limos na patuloy nga ng humingi pa ng limos sa mga kanyang kapwa. Nakakatakot lalo na kung ang mga to ay hindi naman lehitimong nangangailangan, ngunit nagte-take advantage nga ng kabutihan ng mga tao, pero mga sindikato nga pala. At hindi lamang ito sa ilalim ng PD 1563, marami ding iba't ibang lokal na pamahalaan na may mga ordinansa na ipinagbabawal ang paghingi at pagbigay ng limos. At may kapalit na multa at iba pang administrative penalty depende sa anti-mendicancy ordinance. Yung iba walang multa sa first offense pero may pa-seminar. Halimbawa, sa munisipyo.
Hindi bawal sa lahat ng oras ang pagtulong sa kapwa, pero ang pagbibigay ng pera sa mga namamalimos sa kalye ay posibleng may paglabag sa batas na may legal consequence. Warning lang sa mga magulang na hinahayaan ang kanilang mga anak na mamalimos sa kalsada. Sa ilalim ng batas, baka maturingan silang mga neglected children at baka sila ay kunin at ilagay sa pagkupkop ng mga child caring agency o ng DSWD. Ang mga anak natin hindi po kasangkapan para mamalimos, hindi sila dapat nakikipagpatintero pa sa gitna ng kalye at nagiging dangerous ang kanilang mga buhay. But always, Christmas is always a period for generosity and loving. Hindi natin kakalimutan yan. So, ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Merry Christmas, everybody. Ask me, ask Attorney Gabby. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,